Napakaswerteng araw pong muli sa inyong lahat, mga kasim like-minded, mga kapatid, at ganoon na rin po sa aking mga apprentices na nanonood po nito. Once again, andito tayong muli, nagbabalik para sa ating panibagong Jesus My Autobiography vlog. At ngayon pong ipapaliwanag ko na po ay tungkol na sa Remember, You Control Your Transition. Kaya tara po, umpisa na po natin. Hello once again, this is Rujic Lacerna. Bago natin umpisa nating vlog na to, ako po'y muli nagpapasalamat kasi ito nandito tayo at nandyan din kayo, nakikinig at nanonood po muli dito nga sa vlog content na ginagawa ko sa Jesus My Autobiography vlog. At yun po yung magiging topic na po natin yung tungkol sa Remember, You Can Control Your Transition. So ganun po, no? As always, babasahin ko siya. After ko siyang basahin, itatranslate ko siya in Tagalog sa kung saan madali pong maintindihan ng lahat. Okay po? Now, I was not under any illusions about my divinity. Sabi ni Jesus Christ, hindi daw siya under illusion, wala siya sa illusion pagdating sa kanyang pagiging divine, sa divinity niya. I was not under any illusions about being the Son of God. Wala din siya sa ilusyon na sinasabing siya ay anak ng Diyos. This is something that was laid upon my life story many years after my death. So ito daw po yung sinasabing anak siya ng Diyos o sinasabing siya ay isang divine after niyang yung namatay na ba? Nawala siya. So many years, no? After nung namatay siya. So meaning, simulat sa pool, hindi naman talaga inisip ni Jesus Christ na isang divine talaga o anak siya ng Diyos. Never niyang sinabi yon. Nangyari lang yon after many years. After nung napako siya sa krus at namatay. Yung katawan. Okay? At itong sabi niya, I wish you to understand this. Ito ang hinihiling ni Jesus Christ na maunawaan mo. My transformation is a transition that all human beings are capable of going through. Ang transformation, ito, yung ginahagi ko sa inyo nung nakaraan, na nangyari sa kanya nung nagta-transition siya sa gento, na lahat ng mga tao ay maging capable na magawa ito. Your transition of mind, yon yung transition sa isipan, of consciousness is related to your own divine nature. So yung pagta-transition po ng ating isipan ay related po ito sa ating sariling divine nature. Sa madaling salita, ang totoo mong nature ay isa kang divine. Isa kang divine, isa kang liwanag, isa kang pagmamahal, isa kang care, isa kang love. Yun talaga tayo from the very start. Ito yung gusto ni Jesus Christ na maunawaan natin. Not my divine nature. Ayun. Hindi yung pagiging divine nature niya. Ang ginawa kasi, nung may control sa impormasyon, pinapa-focus lang yung isipan ng bawat na isang tao doon lang kay Jesus Christ na siya ay divine. Samantalang yung tinuturo ni Jesus Christ, ang gusto niyang i-focus na tayo yung divine. Yun po. Now, I am no more or less divine than you. Ibig sabihin, sabi ni Jesus Christ, hindi daw siya more or di kaya less divine kesa sa iyo. In other words, si Jesus Christ ay pantay po sa atin. Pareho po sa atin. Kung ano yung nagawa niya, kaya din nating gawin. Ito yung pinaka-point nito. So meaning hindi sobra, hindi kulang, pantay siya sa atin. Pareho tayong divine lahat. I have continued the pursuit of light with a voracious hunger and with the assistance of all the prayers and attention of the consciousness of the planet. So si Jesus Christ nagpatuloy siya sa liwanag, yung hunger niya na assist pa sa lahat ng mga tao nagpipray at nagbibigay ng attention at consciousness sa planetang ito. You must understand that
as this untruth. Kailangan daw natin maintindihan yung hindi totoo na I was a divine being was perpetrated on the population of your world. Ibig sabihin na hindi daw si Jesus Christ ay isang divine na sinadya na dinala dito sa mundong ito, sa populasyon natin. All of these beings began to pray for me, about me, and with me, so that this energy became something I could access because I was focused on the relief of suffering. So ginamit din ni Jesus Christ ang energy ng mga prayer, lahat sa Kanya, tungkol sa Kanya, at dahil doon nagkaroon siya ng access, dahil napafocus yung prayer para matanggal yung suffering. The further enlightenment of myself and the assistance of other beings. Para sa tulong niya rin, para sa more enlightenment pa sa sarili niya at makapag-assist pa siya sa iba pang mga katauhan. There is unlimited potential growth in the consciousness of the mind. Dito po sa isipan natin, sa consciousness natin, meron pong unlimited na paglaki o pag-usbong. Sa madaling salita, wala pong katapusan ang growth natin. And the energy that then focus on me for centuries has shifted my level of development into high realms of light and love. This is the process that I have undergone. So yun, dahil sa nakafocus sa Kanya for centuries, kaya dahil doon nakadevelop si Jesus Christ na mataas na realms at liwanag at pagmamahal. So ibig sabihin, may parang nag-boost tayo ng energy sa Kanya kasi halos karamihan ng tao lagi nagpipray para sa Kanya. Yun. So dahil sa ginawa natin pa lang yun, kaya nakaabot si Jesus Christ sa pinaka-high realms ng liwanag at pagmamahal. This is the process that I have undergone. Ito yung proseso na Kanyang pinagdaanan. That might appear to be contradictory and sound as if I have been special in some way. So yun, tungkol sa binanggit ko kanina, di ba? Mukha nga siyang nagiging contradictory. Base sa bakit nag-focus ka lang sa Kanya, mag-pray sa Kanya, why not sa'yo, di ba? Pero yung nangyari naman, kakapray sa Kanya, sa dami ng tao na lagi nagpipray sa Kanya, sa energy na binigay natin sa Kanya, kaya yung nangyari, nagamit niya yon para makatulong sa ibang tao para mais o matanggal yung suffering. So ano pa? Dahil doon, tumaas yung level niya pagdating sa liwanag at pagmamahal. Sabi ni Jesus Christ, that is not the case. This has merely accelerated my growth and awareness programs, and you can too accelerate your growth and awareness program by becoming a profound and true understanding of your connection to the divine. So yung nangyari sa Kanya talaga ay nag-accelerate yung growth niya, yung awareness program niya dahil sa Kanyang profound, yung talagang sureable, siguradong understanding na connection niya pagdating sa divine na kung saan tayo din ay kaya rin natin gawin. It is the divine expressing itself through you. Yun, ibig sabihin, yung divine kaya mo siyang express sa sarili mo. O yung divine, ma-express mo siya papunta sa'yo. Dahil sa'yo, ma-express mo yung pagiging divine. Ayun. You are taught. O sabihin, ikaw ay naturuan in the Bible that the creative process, this thing you call creation. Sa Bible, naturuan tayo ng creative process, yung tinatawag na creation, was done in a week. And this, of course, is ridiculous. Sinasabing creation na naturo sa Bible nga daw po ay madadaan lang sa loob ng isang linggo, which is hindi po talaga. This is not the case. Divine nature is creating itself all the time through each of you. Yung divine nature pala ay nakikreate yung sarili niya through time, sa oras, sa pamamagitan nating lahat.
through each of your minds expressing, creating, loving, exploring, changing, undoing, and doing. So yung divine nature, nakikreate niya ang sarili niya bawat isa sa atin kapag ini-express mo rin to. Ano ba itong binabahagi ko sa inyo? Ako lang mag-isa ngayon. Right now. Sino pa po sa inyo nag-express kung ano yung ginagawa ko? Yan. Like sabihin natin, will you express this by sharing it to your Facebook page or to your Facebook account? Kaya mo rin ba to express through help by sabihin natin gagawin mo siyang story in your Facebook, Instagram, o maring in TikTok? Can you express this by, let's say, sabihin natin, you will cut off some of my video, gagawin mo siyang reels, and you will share it? Will you express this? Yon. So, the more na marami kasi tayong nagiging ganito, yung divine nature natin ay mas lalong nabubuo. Kaya nga po sa Rojic Divine Hub, the more na dumadami po kami na ginagawa at in-express talaga tong kung ano yung binabahagi ni Jesus Christ, mas lalo pong lalakas yung liwanag. Pataas lang ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas lang yung realms na pupuntahan namin pagdating sa liwanag at pagmamahal. These are all experiences that add to the divine mind. So lahat po ng may experience ko po at ng mga mag-share nito ay madadagdagan lang po yung ating divine mind. And they are reflected back to you in your world. Yun yung advantage. Reflection, babalik lang po ito sa atin at sa mundong ito. As you shift your consciousness, your ability to create your world shift. Pag na-shift mo, na bago mo yung consciousness mo kung paano ka mag-isip, lalo na dito sa divine na binabahagi ko din sa inyo, yung ability mo na mag-create dito sa mundo ay magbabago din. All the elements of your world shift within. So yung lahat ng mga elemento, dyan sa loob ng pagkatao mo ay nag-shift, nagsisibaguhan. As you raise your vibration, those areas of your mind that are incompatible with that vibration become into the forefront for healing. Yun, ang ganda ng sinabi ni Jesus Christ. Oh. Kapag ikaw, di ba, shinif mo yung consciousness mo, yung way kung paano ka mag-isip. Sinishare mo rin to, isinasabuhay mo, sabi natin, pinapractice mo rin, tinatanggap mo itong mga binabahagi ko. Kapag ikaw ay merong isang incompatible, yung parang, ay hindi kasi ako magaling dito eh. Ay hindi ko kasi kaya to eh. Ay parang delikado to. Lahat na lang sabihin natin hindi ka incompatible sa kung sanong bagay, ay nagsisibaguhan at mag-uumpisa muna siyang mahil. Nahihil pala siya. No wonder kung bakit ito yung nangyari sa akin. Marami pong nag-heal sa akin. Kasi umpisa nung ginawa ko to, nung in-express ko siya. And they will come into your awareness as negative events manifested in front of you. Tulad ng mga sinabi ko, kapag sa mga previous vlog ko, kapag ikaw kasi is may hinihiling, maglo-law of attraction ka, di ba? Ang unang-una kasi nagsisilibasan mga negative, nagtaka din talaga ako niyan. Sobra ako nagtataka, bakit? Biglang nagsilabasan yung mga dating hindi ko napapansin ng mga negative. Yung pala ay dahil nag-uumpisa ng mag-heal kung ano ang mga negative talaga sa akin. Nagto-turn na siya into positive. This is a very important awareness for you to have. Yun, nabanggit ko na. At sinasabi ni Jesus Christ na maganda na maging aware ka dito. Napaka-importante niya na magkaroon ka ng awareness dito sa shift na nangyayari ito. You see your world as the objective thing that is happening to you. It is not. Nakikita daw natin yung mundo as parang objective lang. Na parang ano lang siya, bigla lang siyang nangyayari sa buhay natin. Pero hindi daw po. Ito daw po ay isang responsive system. May sistema po na nagre-respond sa atin, may nagre-reply, may bumabalik, at pinapakita sa atin kung nasaan ang iyo at ang aking consciousness. At ito yung mundo natin. At yung mundo mo. Kaya kung nandito ka lagi,
let's say, pinapanood mo yung mga vlogs ko, natututo ka dito, ito yung mangyayari sa mundo mo. Anong mangyayari sa iyo kapag lagi ka manonood dito? Lalo ka lang liliwanag, lalo ka lang gagaan, lalo ka lang naman magiging peaceful, lalo ka lang din matututo magpatawad, lalo kang magiging aware, lalo kang magiging compassionated, ano mo yung grabing maunawain ka na, lalo ka lang magiging mapagmahal, lalo ka lang magiging mabait, kind, hindi na umiinit ang ulo mo, hindi ka na napipikon, kahit anong gawin nila na may compassion ka na, naintindihan mo sila kasi pinapatawad mo. At magiging ka lang, non-judgment, hindi ka na talaga nanguhusga kahit anong mangyari. Yun, pag lagi mong papanoorin kung ito yung gagawin mo, kasi doon nag-uumpisa yung heal. Pero expect mo, na lalabas at lalabas pa rin yung mga negative na sinasabi. At yun yung importante na maging aware ka doon. Nasa tama kang proseso kapag ganun. You see that there are many things that needed to be shifted. And there are many things that need to be changed. Dito sa mundo natin, kung titignan natin, everything kasi talaga ay reflection ng consciousness natin. Kung ano yung nakaprograma dito sa isipan mo o sa isipan ko. Ito, kaya ko ginagawa to. Kaya yung mga yan lumalabas, nakikita nyo sa background ko. Because all of these are reflection of my consciousness. Ako may kakagawa niyan. Yan yung naprograma ko back then kasi lagi kong tumitingin dati sa maraming books. Parang ang galing. Titignan nyo yung background ko, nasa likod yung book, di ba? Kasi before, may mga binabasa kong book o tinitignan ko yung picture nila Andrew Carnegie, ganyan, ni Napoleon Hill, at tinitignan ko yung mga, kung naalala nyo yung mga pandemic days, pag may kausap sila sa mga news, tignan mo yung background niya sa likod, puro may mga libro. Ganon. And then sa training ko rin before, nasabi na kapag ikaw ay nagsusulat o meron kang office, make sure ang book ay nasa likod mo. Yun. O may mga ganon pa pala. Bakit dapat nasa likod? Ayan. So, hindi na natin itatakil yun. O, yung mga ganun pa pala yung informasyon, no? Anyway, once again, lahat na nakikita natin sa mundo, kung negative ka man, kung nasan ka man ngayon, hindi mo makita yung liwanag o yung puti o yung kagandahan sa buhay mo, then there's something need to be shifted. May kailangan mag-shift, may kailangan magbago. And kung titignan mo nga naman, parang ang daming kailangan baguhin. When you are ensconced, yung lalim ng word, ensconced, in the physicality of the material world, it gives you an idea of where your vibration is. Ensconced meaning nakapwesto sa isang ligtas na komportableng lugar. Kapag ikaw ay komportable sa physicality ng material world. Madaling salita, sinasabi dito na kapag ikaw daw ay komportable ngayon sa physical world o sa mga material world, itong magbibigay sa iyo ng idea kung nasaan ang vibration mo. Kaya tignan mong sarili mo ngayon, nasaan ka right now? Ano yung nakikita mo sa paligid mo? Anong nakikita mo? So meaning ito yung vibration ngayon, no? Yung idea kung nasaan ang vibration ko right now. Kung ano din nakikita mo, yun din yung idea kung nasaan ang vibration right now. Ito ang idea ng vibration ko. Yan, idea ko to. Idea ko rin to. Yan o. Magsabit ng mga ganito din. Hindi naman galing talaga sa akin to. Sinabit ko lang. I don't know. Siguro dati nakikita ko sa mga consciousness ko. Marami ko nakikita mga sabit-sabit. Ito, sasakyan. Laruan ng anak ko. Ito, puro Lamborghini. Ganyan. Kasi dati, idea ko rin yan. Mahilig ako sa Lamborghini. Makita niyo yung mga pictures ko. Mga pinopost ko. Nakikita niyo sa Facebook page ko. Ayan. Tapos, yung ito. Idea ko rin to. Ayan. Sa kaka-idea ko, binigyan ako ni Kuya Jerry. Pinadala niya dito, binili niya sa Amazon. Tapos, binigyan niya sa akin. Kumbaga si Kuya Jerry is taga, Vancouver. Isa din siya sa mga apprentice o mga ginabayan ko dito sa Canada. Idea ko yan. Yung idea na pag masakit sa tenga, pag lalabas ka, may ganito. Idea rin yan. Yung idea na gustong-gusto ko bumili ng PlayStation 5, nagkaroon ito. May TV din, ito kung titignan nyo, ayan o. Ayan, idea na magkaroon ng ganyan, no, ng Nintendo Switch at dalawang controller. Everything po yan po ang idea ng aking consciousness. Pero yung pagliwanag pa, also, it's my own idea. Ito din, yung damit na to, kung titignan nyo,
Di ba? Merong parang butterfly, ganyan. Kaya ito yung naregalo sa akin. Regalo to, nakuha ko to nung nandun pa ako sa D-Grind. It's also an idea kasi yung D-Grind is parang D siya, tapos G na binaliktad. Kaya parang butterfly yung kung titignan. Hanggang sa nung binago ko, nag-edit ako, hanggang sa parang nakuha ko ang ganda ng itsura ng logo na yon, ayun na. So meaning, pag nakikita ko tong butterfly na to, it's also my idea. And back din kasi, nung pandemic days, nung nag-umpisa kami mag-training, nung may-ari ng D-Grind, ang lagi namin minamanifest, butterfly. Na-manifest niya, butterfly. Alam mo nangyari sa amin, habang tumatagal kahit ako nagugulat ako, yung butterfly na nakikita ko ay palaki ng palaki, paganda ng paganda, parer ng parer. Yun yung nangyari. Nung sobrang rare na nakita ko, sa tama na. Ewan ko, parang yun kasi yung nangyari talaga sa akin. So, paano pa kaya kung pera? No? Kaya Sis Jobel, may-ari po ng D-Grind, tuloy-tuloy na yung flow. Sa totoo lang, nung nag-practice kami ng ganong klaseng manifestation, ngayon, sabi ko nga sa kanya, ang dami mo ng awards na nakukuha. Sabi niya, oo nga bro, yun yung finokus ko. Nung umalis ako, nung pumunta na ako sa Canada. Sunod-sunod na yung awards niya, hindi niya na mapigilan. And then dati, na nag-uusap pa lang kami ng pandemic, ang hinahangad niya, mag-manifest sa kanya yung magkaroon siya ng kontrata sa TV show na for like a year, ganyan, para tuloy-tuloy yung business. Nangyari sa TV5, yung Vibes something, nakalimutan ko lang yung title. And then ngayon, since nangyari na yung ganyan, ang next na minamanifest niya, international naman. Sabi ko, no wonder na. Kasi ginawa niya talaga. Kinaganda lang kasi sa kanya talaga, na hindi ko makalimutan, ay hindi na siya naganap ng iba pang mga information kung saan siya matututo. Talagang nag-stick lang talaga siya sa kung anong binahagi ko, ano yung sino yung papakinggan, anong book babasahin mo, yun lang. Parang parang reflection ko rin siya of my vibration. Ayun din, sinasabi nga, di ba? Yun yung idea kung nasa ng vibration ko. Siya din yung vibration ko, siya din yung vibration niya, ako. Ganun din. Kasi dati pa lang, sabi niya, naghahanap siya ng mentor na magagabay sa kanya na Tagalog. Ganon. So, yan, nagkita talaga kami. Ayan, nag-match yung vibration, kaya yun na yung nangyari sa kanya. Yun. So, lahat na ito nakikita niya sa akin, everything is my own vibration, kung bakit ganito ang itsura ko, bakit parang hindi ako tumataba, bakit always look young, kasi it's my vibration to always say at naniniwala ko sa sinasabing forever young. Isa rin yan. Yung forever young na kanta. Maybe aware po din po kayo doon. So, kung naman nakikita nyo, once again, lahat yan ay idea ng vibration mo. Kung nagbabibrate sa'yo. Kung nararamdaman mo sa loob ng mga katawan mo, mga hindi kaya-aya, hindi maayos, that's also your vibration. Wala pong ibang may kakagawan yan. Everything is your vibration. Lahat nanginginig. Nagbabibrate ng hindi mo nakikita. Nandyan yan. Alright? Okay. So, yun po yung sinasabi ng energy. Vibration. Okay. Now, I am not coming at this from a judgmental point of view. For I was an ordinary man. So, you must understand that I have gone through this journey. Sabi ni Jesus Christ na hindi na siya pupunta sa point na kailangan niya mag-judge ng mga point of view ng bawat isang tao. Ng mga binanggit ko sa inyo is not a judgment. I'm explaining to you pagdating sa kung ano nakikita mo sa paligid. Hindi ko kasi alam kung ano nakikita mo. Right now, I'm just pointing out kung ano yung meron sa akin para mag-gets mo, maintindihan mo kung ano yung sinasabi ng idea ng vibration mo right now. Meron ka ba nakikitang taong kinainisan mo? Ganon? So that's the vibration na nagbabaribir sa'yo. Yun yung idea ng vibration mo right now from your consciousness. Kaya nga, you become what you think about. Most of the time. Kung nagbabibrate. Pero sinabi nga Jesus Christ, I was an ordinary man. Siya po ay isang ordinaryong lalaki lang din o tao. Kaya kailangan daw nating maintindihan na kahit siya ay marami siyang pinagdaanan bago siya makarating sa point na to. O yan, sa journey na yan. It was my studies in my 20s. O, di ba? Nung 20s pa lang pala siya, nag-study siya. The elevation of my thoughts. Yung pag-angat ng mga thoughts niya, mga isip niya. My focusing on the healing and suffering and pain of my fellow humans that began to arise my vibration into higher realms. So, kaya tumaas yung vibration niya into higher realms kasi nag-focus lang talaga siya
sa healing at suffering at pain ng mga tao. Kaya yun, tumaas ng tumaas ang vibration niya. Kaya pala siya nakapag-heal ng tao. Ikaw, anong focus mo? Ako, aware ako kung anong focus ko. At ako nagsasabi ngayon dito, this is the idea of my vibration in my consciousness. Ang makapag-translate at mabahagi sa inyo ang mga impormasyon para magabayan kayo at maintindihan nyo kung anong totoo nyong lakas at anong totoo nyong kakayahan. Dahil ako naging aware na ako. Ngayon binabahagi ko sa inyo dahil ang angad ko, maintindihan mo at magamit mo to habang nabubuhay ka pa dito sa heaven on earth. Meron pong langit dito sa mundo. O sabihin natin, meron pong paraiso dito sa mundong ito. Yan, para makita niyo yun. Okay? As I raise myself out of the conditioned mind of the culture into which I had been born, I become freer and I become wiser and I could access more and more spiritual information. Big point yon. Umpisa daw nung itinaas niya ang sarili niya at umalis siya sa kondisyon ng mga isipan ng mga kultura o sinasabi sa kanya ng mga tao kung kanino man niya naririnig, mas lalo siyang nakapag-access sa sinasabing spiritual information. Alam niyo ba kung bakit? Kasi the more na naniniwala ka pa, hindi ko alam ano bang pinaniniwalaan mo right now. Marami ka pang ganito, marami ka pang ganyan, ang dami pang kasi ganito, kasi sinabi ni mama, ni papa, ni tito, ni tita, ng pinsan ko, ng lolo't lola ko, narinig ko sa TV kasi ganito ganyan. As long as may ganyan ka, hindi mo halos makukuha ang information from spirit kasi ang ingay ni ego. Ganon ka-ingay si ego. Kung mawawala, matatanggal nyo, ni-raise nyo, nag-shift ka, binago mo yung consciousness mo, hinil mo ang sarili mo, kaka-meditate, nag-yoga ka, nagbabasa ka ng libro, nakikinig ka sa mga ganitong klaseng video na binabahagi ko, doon na mag-uumpisa ang changes. Na kung saan, sasabihin ng spirit guide mo, yun, lumilinaw na, natatanggal na yung malabo sa isipan nito. Makakapagbigay na ako ngayon ng information, makakapagbigay na ako ng sign at signal sa kanya, nahahanap mo ng frequency niya. Yun yung ginagawa ng spirit. Alright? You see, the conditioned mind of your culture keeps you narrow. Yung kultura natin na pinoprograma sa atin, kapag naniniwala ka kasi doon at condition ka sa mga sinasabi nila, mga kasabihan, mga laging ginagawa, etc., yung mind mo, imbis na lumalawak, gumagano, no? Sumasarado. Nagiging narrow, nagiging makitid. Yun yung nangyayari. It keeps you boxed in. Parang nakatago ka lang sa box. It keeps you limited. Ginagawa kang limitado. And it keeps you from growing into that which you truly are. Pinipigilan kang mag-grow kung sino at kung ano ang totoo talaga sa iyo. Which is yun nga yung divine, yung maging aware at ma-enlighten ka. As bilang isang pagkatao na kung saan pwede ka maka-apekto sa maraming bagay at sa iyong mga nai-experience. So yun mga kapatid, ang ganda ng bawat paliwanag na binibigay ko sa inyo. Yung transition na tong sinasabi ni Jesus Christ. Nakarinig na ba kayo ng ganyang paliwanag? In my life, yes, there is, pero yung ganito kalalim, first ever ko lang to, dito lang talaga maririnig sa kanya ang gantong klaseng explanation. Ayan. Alright, kasi ang tinitignan niya energy. And once again, ang pinapakinggan natin dito, wala ng ego. Kaya buo at ang ganda ng mga salitang binibitawan dito. Okay? Your biblical stories are edited and manipulated. I hate to tell you this. Again, ito ang sabi ni Jesus Christ. Ito, sinabi niya, dito yan ha. Yan ha. Baka sinasabi yung ginagawa-gawa ko lang. Hindi. Sinabi ni Jesus Christ na yung biblical story, yung story po sa Biblia ay inedit tsaka minapula. No? Manipulated ba? Minanipula. Hindi naman gustong sabihin ni Jesus Christ to, or
I love to tell you this in fact. Or di kaya, hindi naman parang ayaw niya sabihin, pero ang totoo daw is, or di kaya, I really love to tell you this. Kasi ito yung katotohanan. It is a great joy to tell you the truth. Ang saya-saya niya kapag masasabi niya sa inyo yung totoo. Which is totoo, kahit ako sa akin sa sarili ko. It's so happy if you tell the truth. You will feel the love if you're enjoying by telling the truth. It is a great joy to explain to you what really happened. Yan. Masayang-masaya siya na mapaliwanag sa inyo kung ano talaga ang totoong nangyari. For now is the first time, really in your history, when this kind of transmission can transpire as a dialogue, as an ongoing communication. Dahil ito yung first time in history na merong nasaniban si Jesus Christ, gumagawa ng content, ng video at nagpapaliwanag. At siya mismo, in His own real life experience, ang nagpapaliwanag. Siya nakakita first hand, hindi natin nakita ang buong storya niya, pero ito sinasabi niya na. Yan. Kaya ang galing, di ba? Na once again yung nga, na sinasabi niya ulit na ang Biblia, story doon, ay inedit at minanipula. Okay? Kaya nga sabi nga po, the Bible is not the Word of God. Kumusta mga kapatid, mga kasing like-minded, okay pa ba tayo dyan? Nakapag-like na ba tayo dyan? Nakapag-comment na ba? Nakapag-share na ba tayo dyan? Diba? Let's show our appreciation. Na-appreciate nyo naman po ba itong ginagawa natin? Did you appreciate yourself kasi umabot ka dito? Pasalamatan mo rin yung sarili mo. Be proud. Sa dami ng tao na nabubuhay sa mundong to, bakit ikaw ay nandito ngayon? This is not a coincidence. There's always a reason. There is an education kung bakit ka nandito ngayon at bakit mo pinapanood ito. Anyway, continue tayo. With the technologies you have now, the freedom of thought you have now, and the state of mind your general population has reached, there is a crack in the armor of conditioning. Kaya pasalamat tayo dahil nagkaroon tayo ng ganitong klaseng technologies, nagkaroon tayo ng freedom sa ating isipan. Yan. Kaya pasalamatan natin yung gumawa ng Facebook, gumawa ng YouTube, gumawa ng TikTok at kung ano-ano pa. Kaya maraming nagsilik o nagkaroon ng crack nga daw sa armor ng conditioning na ginagawa sa atin ng mga taong may kakayahan na kontrolin ito. There is a crack in the armor of religious persecution. Nagkaroon ng crack doon sa armor ng sinasabing religious persecution. Yung pinapersecute, yan, and repression that can be opened up now. At ngayon, pwede na ngang isiwalat. The dam is cracking. Yung dam, di ba may mga dam? Mga binibigyan nila ng analogy na may parang dam na nag-umpisang makrack at masira na. And there is going to be such an influx of information and material coming through this channel that you will be able to awaken very quickly. Ayun. Influx sa loob, no, ng information, ng material sa nagbibigay ng channel na ito. Sino ba nagbibigay ng channel na ito? Si Tina Louise Spalding. Hindi na rin ako magtataka kung bakit ang bilis ng pagbabago na nangyari sa akin. At hindi na rin ako magtataka kung bakit mas mabilis ang nagbago sa aking mga apprentices. Kasi, ako na nga nagbigay ng gabay, inumpisan ko muna sila, inunti-unti ko talaga parang baby, dahan-dahan, as in. Binigay ko pa sa kanila yung mga access, kung saan makikinig, anong babasahin, ganito, ganon, ganyan. Hindi na ako magtataka, 9 months later, ayan, ibang-iba na sila. Kitang-kita na nila ang buhay. Kung ano mga pinapaliwanag kong iba dito, aware na rin po sila. Yan. Kaya, yung mga nanonood dito, I hope, no, na maging parte din po kayo ng Rujic Divine Hub. Makasama din po namin kayo 1 time, o kahit 2 times, 3 times, for so many times, sa sinasabing mastermind meeting. Kasi it's a totally different experience talaga. Hindi mo kailangan magkaroon ng laptop bago sumali. Hindi mo kailangan ng anong magkarabong cellphone. As long as you can use Zoom, makakasali ka. Pero yun nga, once again,
Hindi po ako naghahanap ng maraming tao. Hindi ko po kailangan ng maraming tao. Ang kailangan ko yung mga taong committed. Commit talaga. I mean, walang liko-liko. As in talagang inaasam-asam mo talaga na ito, sigurado na talaga ako sa taong to. Hindi na ako maghahanap ng iba pa. Mag-stick ako dito for 10 years. Yung ganyan, yan na kasi hinahanap ko. Yung ganun na talaga. Well, I can still help kung hindi ka mag-stick. Ito, may libre pa naman. Yung YouTube, yung TikTok, ganyan. And you can create your own as well. Kasi may mga ganung tao naman na hindi mo sila kailangang gabayan. Parang less, sila, instruction na somewhat nakukuha na nila. Kasi iba yung spirit nila. Iba yung plano ng spirit nila kung ba't sila pumunta sa mundong ito. Pero kung nandito ka, if you want to grow more, to learn more deeply, sabihin natin, in your past life, siguro sobrang grabe yung binitbit mo papunta ditong sobrang negative, ay dito, niliwanag at gagaan ka kung, sabi ko nga sa inyo, pipiliin mo. Yun na, kung pipiliin mo. Alright, this is our purpose. Yung ma-awaken very quickly. Isa din yan, no? Galing, no? So, this is a great joy to participate in this book. Ayan. Kaya po, salamat, no? Kung sino man po nanonood ngayon right now. Paklik po ng like para makita po natin kung ilan ang mga nakapanood na umabot hanggang dito. Ayan, medyo mahaba-haba na rin itong napapaliwanag ko. Para, yan, at least naapektuhan ko, nakita ko kung sino yung mga naapektuhan. Hindi lang sa akin, sa mga binibigay ni Jesus Christ sa atin na mga explanation. Ayan. This is an important text for the beliefs that you have about divinity and the beliefs you have about guilt, suffering, and surrender are some of many concepts that you have very mistaken ideas about because of the Bible. Ayan. So ito napaka-importante ng book na to, pinapaliwanag ko sa inyo, kasi marami na po kasing tungkol sa mga paniniwala, mga divinity, yung tungkol sa guilt, sa suffering, yung sinasabing mga surrender, at maraming concepts na mistaken, nagkamali sa idea dahil sa Biblia. Okay? Because of the religious teaching for centuries in your culture, and because of the underlying structures of thought that have developed in your culture, we must take it apart from the base upward. So dahil nga daw po sa religious teaching for centuries, grabe na kasi talaga, centuries po. For so many years na kasi, kung centuries, sobrang grabing daming taon na ang nakakaraan kasi ang naituro sa atin sa kultura. Tapos yung mga structures na nagawa nila sa thought natin para ma-develop itong kultura na meron sa atin right now. At kung nasaan ka man, gusto nila Jesus Christ na mag-take part of it na at magbe-base sila from upward, pataas. Which is, ito nga yung autobiography. Kaya ginawa ito. Alright? What is divine? What is evil? What is correct? And what is incorrect? O nga naman, ano nga ba talaga ang divine na sinasabi? Ano ba talaga ang sinasabing evil? Ano ba talaga ang tama? At ano yung hindi tama? Yung incorrect. It is about learning how to get from where you are down in the depths of your consciousness so that you can understand your nature is divine. So yun. Para mo pala malaman kung ano talagang sinasabing divine, ano ba talagang sinasabing evil, ano ba talagang sinasabing tama at hindi tama, yun ay sa pamamagitan ng pag-deep dive down mo sa lalim ng iyong consciousness. Kasi doon mo lang mauunawaan ang iyong totoong nature of divine. That your desires are honest and true. Yun kung talagang ang desire mo ay honest at true. Totoo ka ba talaga? Honest ka ba talaga sa sarili mo? Are you sure? Really? Binigyan pa ng duda, no? Sigurado ka? Di nga, eh. True talaga? Nag-comment ka na? Ganun na bigla, na-share mo na ba? Yan, kaya mo to share sa mga parents mo. Ganun na bigla, eh, no? Hindi, joke lang yan. Anyway, so yan, ang pinaka-importante, maging honest ka sa sarili mo at maging totoo ka sa sarili mo.
kung gagawin nyo ito. Kung talagang seryoso ka mag-commit, if you're committed na, honest ka pa sa sarili mo, totoo ka pa sa sarili mo, makikita ko talagang liwanag sa'yo. Ganyan. Kasi marami kong nakita very interested, gustong gawin, interested lang. Pero a few days later, mawala. Kaya nga one person na committed gawin ito is better than sa 1,000 people who is just interested. Kaya malalagpasan ng isang taong committed like me, yung 1,000 taong interesado lang dito. Yan. Kasi ganun po ako ka-dedicated. Ganun po ako ka-true at honest sa myself. Oh, I'm telling you, sometimes may delay, sometimes merong di nagagawa, hindi ko man nagawa to. Pero I have my training. I did that. Yeah. Kasi talagang iba yung sincerity ko pagdating sa loob. Because I have to make myself more stronger, more higher, yung mga information para pag nagpaliwanag ko sa inyo, mas buo, mas maliwanag at madali po ninyong mag-gets o makuha o maintindihan. Okay? But there must be a clarification of consciousness first. Yun. There must be a deconstruction of the conditioning that you have been through. So sabi, kailangan daw magkaroon ng clarification sa consciousness mo, sa kamalayan mo. Magkaroon tayo ng clarification. Kailangan daw ma-deconstruct. Yung parang matanggal ba? Mahimay-himay siya muna. Yan. Yung conditioning na nangyari sa'yo o sa atin o sa lahat ng mga tao na mga pinagdaanan mo. And you must truly understand na talagang dapat talaga ay totoo mong maintindihan. That your culture is built on large untruths. Kaya mong tanggapin yun? Kaya mong tanggapin yun? Na sinabi na, ang kultura mo, sabi natin, ang kultura ng Filipino ay ginawa sa pinakamalaking hindi makatotohanan. Ayan. Misperceptions. Yan. Mga misperceptions, mga maling pagkakaintindihan, pagkakaunawa. And in some cases, blatant lies. Blatant lies. Lalim ng English, no? Blatant lies. Kumbaga mga kasinungalingan na parang binigyan ka ng kuwaring person na parang totoo pero kasinungalingan pala. Idadaan ka sa conviction na parang totoo, nakala mo yun talaga pero it's a lie. It's not true. Yan. So mga kapatid, ayun po ang paliwanag ni Jesus Christ. Hindi po sa akin to galing kay Jesus Christ po. Natututo lang din ako pag ako'y nagpapaliwanag sa inyo. Mas talo kong tumataas. Pag ginagawa ko to lalo. Ayan. Yung mga ibang information na mga pinapaliwanag ko sa inyo, sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ko na siya galing. Basta ang alam ko lang, nagda-download ako right now ng information at naipapaliwanag ko sa inyo. Tinutulungan nila ako bigyan ng informasyon para madagdagan pa, ma-expand pa kung ano ang mga kailangan nating maunawaan dito. At naibigay ko sa inyo. At magamit nyo rin sa inyong personal na buhay. So yun mga kapatid, mga kasim like-minded, kamusta po? Ano ang bago nating natutunan? Meron po ba kayong bago natutunan? Medyo kumikirit ba ang puso natin dyan dahil sa mga impormasyon na narinig natin? O mas naging masaya ka? Nagkaroon ka ba ng relief na karoon pala yun? Wow! Okay, ulitin mo ulit, panoodin mo ulit. Yan. Ganun na. So yun lang. Once again, this is Roger Claser na. Maraming salamat po. At ang next po na magiging content na po natin o topic ay tungkol na po sa teaching. Chapter 10 na. Yan, teaching na po. Once again, maraming salamat. Ingat kayo palagi. And God bless us all wherever we are po. Thank you.